Yes, fantastic morning, fantastic morning sa ating 40,000 na participants. Yan. Good morning, good morning, good morning. Yan, mag-comment na mag-comment para mawala ang sakit ng ngipin ni Upline Ali. Naks, hindi naman sakit, nangingilo na lang. No, isang gabi masakit eh. Nung nawala yung talab no ng anesthesia. So ngayon ay kayang-kaya na natin no na mag-conduct ng training. And by the way guys, no, nag-volunteer ako ngayon. Ako ang magte-training para sa inyo. Yan. So kaway-kaway naman sa ating mga first time. First time umattend ng Five Fingers, no? Ni Upline Ali Tolentino, the newest Super Presidential Director of IPERN. And ang pinakabago no na nag-withdraw ng 1.5 million as rewards and incentive kay iPern. Yan. Flex ko lang guys no. Yung aking part 1 ng rewards and recognition ni iPern ng aking Rolex no, valued at 1.5 million. Diamond po yung mga kanyan pang check ng orasan. Yan. Again, hindi po yan para ipagyabang. Gusto kong sabihin na kapag sineryoso mo si iPern, di ba? Seseryosohin ka rin niya, di ba? Bibigyan ka niya ng Rolex. Bibigyan ka niya ng magandang kotse. Bibigyan ka niya ng pangarap mong bahay. Tama? So nakakatuwa, no? Yung ating ito pong training na to kung ikaw ay bago, no? Para sa iyo talaga ito. Sabi ko nga nag-volunteer si Upline Ali para sa iyo today. Kung ikaw naman ay luma, para sa iyo pa rin to, no? Lalong-lalo na tong kwento na to, no? Pisa natin sa kwento. Grabe, habang nag-aantay tayo sa ating pwede nyo pang i-message, no? Yung inyong mga downline, inyong mga crossline. Siyempre, ang inyong mga upline. Malay mo, madagdagan ka today. Meron kang ting, ganun lang pala yun. Di ba? Alam nyo guys, nung nagsisimula ako sa iPern, medyo mabagal akong matuto. No? Sabi nga ni Upline Runil, is sobrang mahiyain ako. No? Dati yun. And sobrang bagal ko matuto. Alam nyo ang sikreto? Kung mabagal kang matuto, kailangan mo lang ulit-ulitin. Oo. So lesson number one, ulit-ulitin mo lang ng ulit-ulitin, ng ulit-ulitin, ng ulit-ulitin. Sabi nga, di ba? You make up in numbers what you lack in skills. No? Daanin mo sa numero. Daanin mo sa ilang beses. Daanin mo sa tiyaga. Daanin mo sa sipag. Yun po yun. Tama? Kasi laging merong reserba, no? Reserbang special room for the people na matyagang mag-aral, matyagang gawin yung iPern, no? Matyagang aralin yung iPern. Meron po laging reserve, no? Na magandang position para sa inyo. Siguradong sigurado po ako diyan. No? So, ito lumang kwento na, no? Kapulutan sana ng aral is meron dalawang magtutruso. Grabe, no? Di ba yung post ni Sir Tom, yung nagputol sila ng kahoy? Di ba? Gamit lang yung palakol. Nakita niyo ba yun? Nanalo si Upline na Shirley, no? Shout out naman. Nanalo siya ng ampaw, no? Dalawang klaseng ampaw yung napanalunan. Yung mga sumagot sa post ni Sir Tom, maliit na ampaw. Ah, yung mga nanalo at tumugma dun sa post ni Sir Tom, no? Nanalo ng mas malaking ampaw. Yan po si Upline Shirley, no? Kasama rin po ako doon. Para dun sa mga hindi nakikita yung post, no? Ito yung may 5 tao ano na may tawag dun sa kon na to eh. May tawag dun sa contest na to, no? National sport sa kanila to. Nung binasa ko sa Google, 1869 meron na yung sport na yan, no? Yung ito finalist siguro yung mga yon na naiwan, 5 tao lang eh. Pabilisan silang tagain yung troso. Gamit lang ang palakol ni Diva, no? Gamit lang po ang palakol. Grabe, no? Ladies and gentlemen, Yan o, yan. this Yan, is play niya siya. And I'm into the big night, go to bring in the first
Then the action will start. Baseball got crowders with There's one of those support out there. That's a goal. Watching him on green number 4. Do all they can. Now also the scribblers. Yan, di ba? Sa yun yung post ni Sir Tom. Ang post ni Sir Tom, kung sino man ang makahula no ng iniisip ko nung napanood ko tong video na to, di ba? Merong premyo. Yan. So isa po si Ate Shirley nananalo diyan no sa pa-contest ni Sir Tom. Going back no dun sa pagpuputol ng troso, no? Kung mapapansin mo, siyempre, 'di ba? Hinataw nila sa kaliwa. No, yun yung contest eh. Una, magtataga ka sa kanan, ay sa kanan, tapos magtataga ka sa kaliwa. Kung sino makauna makaputol ng dulo, siya yung panalo. So, ano yung sinasabi ko kaninang kwento? May dalawang magtutruso, no? May madalawang magtutruso, contest sila, no? And pabilisan at paramihan sila na naputol after 1 day. Oh. After 1 day, di ba? So paramihan sila ng putol ng mapuputol na kahoy, no? Yung contest is 3 days yung contest, no? So, yung dalawa no na nagtotroso, grabe, di ba? Contest sila. So siyempre, buong maghapon parehas silang nagtrabaho no ng buong araw, pero magkaiba sila ng resulta. Ang layo ng diferensya, no? Yung unang magtotroso, yung troso number 1, 100 ang naputol. Yung troso number 2, 200 ang naputol niya. Di ba? 200 ang naputol. So, ang layo ng diferensya. Paano nangyari yun? Sabi nung troso number 1. Eh, hindi naman ako humihintong magputol, sabi niya. Ihina nga lang yung pahinga. Di ba? Hindi ko tinitigilan talaga. Talagang putol kong putol hanggang manigas yung kamay ko. Oh, nung day 2, di ba? Ang ginawa nung troso number 1, hindi siya namutol. In-spy niya ngayon. Tiningnan niya kung paano mamutol yung troso number 2. Oh. So, unang ginawa nung troso number 2, hindi katulad nung ginawa nung troso number 1 na tira kagad. Andun, umupo, di ba? Nagkakape ng Pernsi Coffee, di ba? Uminom ng Pern Active. Pasipul-sipul pa. Oh, habang hawak niya yung kanyang palakol ni Diba. Anong ginawa niya? Hinahasa niya. Hinahasa niya. Siyempre, pag hinasa, anong mangyayari? Type nyo nga sa comment section. Siyempre, pag hinasa mo yan, di ba? Anong mangyayari? Hinasa mo yung palakol, hinasa mo yung itak, tatalas, di ba? Ano pa? Tatalim, tama. Tatalas, correct. Oh, pagkatapos niyang maubos yung kape niya, matalim na ngayon yung itak niya or yung kanya, yung palakol ni Diba niya, di ba? Hinataw niya ngayon ng hinataw yung kahoy. Oh, nagulat siya. Nagulat yung nagmamasid. Ganun palang ginagawa niya. Di ba? So, pinagmasdan niya pa.
Aba, pagkatapos maputol ng isang puno, huminto na naman. Aba, yung baon niyang merienda, unti-unti niyang kinakain, may cornic na dala, di ba? Inom ng malamig na tubig. Tapos nag-aasa na naman. Sabi niya, anong ginagawa nito? Nagpapahinga. Ako pagod na pagod, di ba? Oh, hataw na naman yung magtotroso number 2. Oh, hataw na naman siya. Siyempre, ang talim, di ba? Oh. So, hanggang paulit-ulit, napansin niya, hindi pagod, pero grabe, mas maraming napuputol. Ah, sabi niya kaya pala, naghahasa pala siya. So para sa ating mga paulit-ulit na uma-attend, no? Huwag nating kalimutan yung Thursday kasi diyan ka mahahasa eh. Alam nyo guys, ako mismo ako na to. Every time naharap ako sa inyo or halimbawa sa office, merong latag, chine-check ko yung mga notes ko rin. Spot check, di ba? Tapos yung paborito kong pinapakinggan na podcast, paulit-ulit yan. Libo-libo-libong beses ko nang napakinggan. Tuwing pinapakinggan ko yun, meron pa rin ako naririnig na, uy, oo nga, no, napapaganon pa rin ako. Bakit? Kailangan nating maghasa para tumalim tayo ng tumalim. 'Di ba? So, again, repetition is the mother of all learning, 'di ba? And kung mabagal tayong matuto, okay lang din. Ulit-ulitin lang natin. Bakit? You make up in numbers what you lack in skills. Paulit-ulit mo lang siyang gagawin para mahasa ka. Ngayon, kung sa tingin mo hindi effective yung ginagawa mo, baka kasi hindi mo inuupuan. Subukan mo rin magsulat, kapatid. 'Di ba? Subukan mo rin mag-record. Tapos pakinggan mo. Tama? Can you please type yes? Okay, so very short lang yung ating session for today. And this session, I call it the fundamentals, the basic, no, of network marketing. Ito yung backbone, no, yung basic, sobrang basic ng pag-aaralan natin today, pero sobrang importante niya kasi ito yung nagpalaki sa grupo ni Upline Ali. I still remember, no, nung nagbabrowse ako sa cellphone, I attended yung first na mega event ko sa iPern and first na event ko na rin na Sisel, no? And dito meron akong few people unang luwas coming from Isabela. Imagine nyo yung Sisel, di ba? Umattend ng Sisel. Eh galing silang Isabela. So ang ginawa ko, dinala ko pa sila sa office. Okay? Sabi ko, sir, baka po pwede pong buksan yung kabila ng office, no? And magpapakain lang po ako dun sa grupo ko. Umorder kami ng pizza. And then, nagpa-training ako. Ito yung pina-training ko, 5 fingers, di ba? Para madaling tandaan, 5 fingers lang siya. Finger, 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Lima, 10 mga daliri. Lima lang ang kailangan mong tandaan today, no? Nakakatuwa po kasi that was the first ever ulit, no? First ever na ginawa ko ito nung time na yon. So, syempre, no? Nakakatuwa kasi hindi siya nagbabago. Lumipas man ang panahon, lumipas ang mga taon, hindi nagbabago ito. Ito pa rin yun. Kaya tinawag ko siyang ito yung fundamentals, no? Ito yung basic, ito yung kailangan mong sundan, no? Pag ikay nag-a-iPern. Okay? O, kita nyo ba yung aking screen? Yan. So, basic tayo, no? Basic na basic lang. Ano ba yung basic ng negosyo natin? Para sa mga bago, no? Mga bago, or kahit luma na ngayon lang naka-attend ng training natin, ngayon lang ito makikita, para hindi ka ma-frustrate, no? Bakit? This business is hindi siya sprint eh. It's like a marathon, no? It's a journey. It's a long journey actually, no? Kung talagang kikita ka ng malaki dito, kikita ka talaga. But it won't happen, no? Sa loob lang ng 1 buwan, 2 buwan. May mga ganon. Pero yung makakapag-build ka ng malaking network, di ba? Yung makakapag-build ka ng malaking network,
at kikita ka ng malaki na consistent, mangyayari lang po yan kung matibay yung pundasyon mo ng kaalaman or knowledge dun sa negosyo natin. Tama? Type mo nga dyan, knowledge. Bakit? Bakit napaka-importante? Kasi if you know, kapag alam mo kung paano gagawin, you have the edge. Meron kang edge. Lamang ka. 'Di ba? Sabi nga nila lamang ang may alam, no? Knowledge. Ang pundasyon ng malaking network at malaking kita kung gaano kalalim yung natututunan mo or yung alam mo sa negosyo natin. So in short, kung hindi ka pa kumikita ng malaki dahil wala ka pang network na malaki, kasi nga kokonti pa lang yung alam mo sa negosyo natin. Mababaw pa yung knowledge mo. Kumbaga sa building, sabi nga, hindi naman po pwedeng yan yung building. Yan yung mga bintana, pangit lang ako mag-drawing. Hindi naman po pwedeng walang puting o rin pundasyon. Pwede bang walang pundasyon? Pag mababaw ang pundasyon, nahipan lang ng hangin, natutumba. Tama, pag mababaw yung alam mo, na-reject ka lang na isang beses, sinabihan ka lang ng kaibigan mo, ikaw naman nagpapauto ka pa dyan sa mga networking na yan. Panis na yung negosyo na yan, luma na yan, mare, pare. Nagpauto ka pa dyan, sino ba yan? Tama? Mababaw yung pundasyon mo, ni hindi mo alam na yung iPern, no? Nanalo ng world branding. Yung Pern din natin 7 consecutive years in a row. Inaward po yan sa Kensington Palace. Sa London po yun. At hindi po yan kwento-kwento lang. Nakapunta po ako mismo dyan. No? At nung inaward din yan sa Japan, sa Osaka, kasama rin po ako dyan. Grabe, di ba? Yung mga produkto natin coming from the biggest, one of the biggest, if not the biggest, no? Pharmaceutical, nutraceutical, you name it, kung anong tawag sa kanya in the world. Ang mga kliyente niyan is kliyente niya rin yung mga pinakamalalaking pharmaceutical dito sa Pilipinas. Kasi siyang supplier ng raw materials. Ganun po katibay. Hindi mo alam yung mga yun. Di ba? Matitibag ngayon yung building na yan. Paano kung ang pundasyon mo, ang knowledge mo, ang alam mo sa negosyo natin ay napakalaki, ng pundasyon mo napakalalim, hindi ka basta-basta matitibag. O, di ba? Nakapunta ka sa office, nakita mo yung warehouse natin, lagi kang umattend ng sisel, di ba? Alam na alam mo. O, kanina meron akong senior na page, iPern USA. Nakakatuwa kasi yung Amerikano ang nagbablog sa US. Di ba? So lumalalim ng lumalalim, kailangan alam mo yan. Nag-attend ka ng PRT, lagi kang umaattend ng NDO, sanay na sanay ka ng mag-RBA, malalim na malalim, kumita ka pa. Na-withdraw mo, naibili mo, totoo ang kitaan, sabi mo sa sarili mo. So malalim na malalim yung pundasyon. Tama? Kahit sinong Herodes pang magsabi sa'yo na pangit yung iPern, sabi mo sa kanya, tumingin ka muna sa salamin. Baka ikaw yung pangit. Kamo, di ba? Tama, mali. Can you please type yes kung nag-agree ka kay Apply Nali? No? Alam nyo guys, sobrang taas ng energy ni Apply Nali. Alam nyo kung bakit? Mahirap marang magkaroon ng sakit sa ngipin. No? So, magpahawa na kayo. Grabe, no? So, palabas na yung kotse natin, lumilipad. Lilipad na tayo lahat. Di ba? So nakita mo, nasakyan mo yung kotse, hindi siya kwento-kwento. Yung cheque na pinapakita, na pinang down payment, naging kotse na, ibig sabihin, totoo. Magkakaroon ng office sa Laguna. Under ng Brave Hearts, under ng team namin. Ang lalim ng foundation mo. So kahit sino magsabi sa'yo, itigil mo na yan, sabi mo sa kanya, gusto mo ikaw ang patigilin ko, di ba? Plasteran ko yung bibig mo, shut the fuck up. Kamo. So, lumayas ka, di ba? Hindi kita kailangan, sabi mo sa kanya. Dahil yayaman ako dito sa iPern. Balik na rin natin. Sige, kung usapang pagyaman ng pinag-uusapan,
Pag tinigil mo ba si Ipern, may pagyaman ba sa labas? O dito, gaano kalalim nating huhukayin yung pundasyon mo, nasa sa inyo yan. No? Kung ang gagamitin ninyo ay pala, baka mas mabilis kaysa kung kutsara lang ang hawak mong panghukay. Imagine mo ba kung kutsara lang yung hawak mong panghukay, gaano katagal? Oh, di ba? Pagka hinaluan mo ng tinidor, kutsara at tinidor yung pinanghukay mo, kaya naman kung buhangin lang yung huhukayin. Paano kung lupa na? Oh, bumili ng piko. Oh, 'di ba? Alam niyo yung piko, parang bareta. Okay? So mas mabilis maghukay? Oo naman. May pala pa, mas mabilis. Tama? Paano kung meron tayong machine? Syempre mas mabilis. Kanya lang yung iba, sabi iisipin nila, machine? Gaano kamahal ang machine? Ibang usapan na yan. Pero kung ang usapan, paano natin papalalimin yung pundasyon mo dito sa Ivern, paulit-ulit mo lang itong attendan at yung mga binanggit ko kaninang mga event, kailangan mapuntahan. Kasi kailangan lumalim yung iyong kaalaman sa negosyo natin at maramdaman mo rin yung nararamdaman ko. Dahil 8 taon na akong uma-attend ng ating event at palalim ng palalim yung kaalaman ko sa negosyo natin, palalim din ng palalim yung ating belief system dun sa ginagawa natin. Okay? So are you ready? Can you please type yes kung ready na kayo? No? So 5. Sabi ko nga 5 fingers. We have 10 fingers. 10 mga daliri. Pero 5 lang ang kailangang tandaan para mabilis matandaan. Number 1. Ang tawag dito ay GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Sa Tagalog, kailangan marunong makinig at marunong matuto. Ibig sabihin, yung para matuto, kailangan mo matutunang matuto. Okay? Good learning and listening attitude. So, kung iisa-isahin natin ito, yung A na letra, ang gusto kong emphasize, yung word na attitude. Okay? Nung grade 1, grade 2 pa lang ako, naaalala ko na yan, di ba? Graduate ako ng public school No? So, lagi yan, 'di ba, sa mga public school na silid-aralan, may mga nakapaskil diyan, mga kasabihan, yung ang tawag dito yung ano ba yung mga yan, yung nakalagay diyan, attitude, sabi your attitude, not your aptitude, sabi, will determine your altitude, no? So your attitude, not your aptitude, hindi daw yung gaano ka kagaling. Lalong-lalo na kung meron kang profession ngayon na iba, siyempre yung galing mo sa ibang profession, halimbawa engineer ka, hindi naman yun yung masyadong kailangan dito. Hindi sinasabing hindi siya kailangan, no? EDS ang tawag doon, lamang mo yun na engineer ka, no? Or kung ano man profession mo, teacher ka. Pero, sabi nga, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Gaano kataas ang malilipad mo dito sa Ivern? Gaano kalaki yung kikitain mo? It will be determined by your attitude. Ano ba yung attitude mo pagka ang Ivern ang pinag-uusapan? Dito sa atin sa Ivern, ang pinaka-importanting attitude ay yung tinatawag na yes upline attitude. Ano yung yes upline? Pag may sinabi si upline, ang sagot ay, i-type mo nga dyan, kapatid. Isigaw mo nga dyan kung ano ang tawag. 'Di ba? Pag sinabi ni upline, no? Tara, punta tayo ng CCell. 'Di ba? Ang sasabihin ay, yes, upline, no? Pag sinabi ni upline, 'di ba? Attend ka ng Zoom, NDO, 'di ba? Wag mo sabihin na upline. Naka-attend na ako niyan Magiinuman na lang muna kami ng barkada ko. 'Di ba? Mali 'yun. Kaya attitude nga Kung gusto mo mapabilis yung pagnenegosyo, yung pagkita mo sa negosyo, ang sagot palagi ay yes, upline. Bakit? Dahil walang ituturo si upline na makakasama sa negosyo mo. Bakit? Kasi nga po, pag hindi ka kumita, 'di ba? Maapektuhan din yung kita ni upline. Kaya kung ano yung tinuturo ni upline,
Importante po siya para sa negosyo ninyong dalawa. Yan. So, yes, upline. Yan yung tinatawag nating yes, upline attitude. 'Di ba? Hindi yung uma-attitude, no? Yes, upline attitude. Sabi ni upline, alam mo, kumpletuhin mo na yung account, 'di ba? Hindi ka pa nakapito. Hindi ka pa nakakumpleto ng account, 'di ba? Attendance check, Flying Eagles. Congratulations, Ate Tess and the Flying Eagles. So, kumpletuhin mo na yung account mo. Oh. Huwag mong isipin na pinagkakakitaan ka ni upline, no? Ang isipin mo, kung gaano ka, tulad si Ate Tess, o yan, kumita siya ng 50,000 isang araw. Pitong puntos lang yung pumasok. Bakit? Kumita siya ng 3 beses, kumita yung anak niya ng 2 beses, di ba? Meron pang isang kumita rin ng isang beses. So, pag kinumpit mo yon 50,000 tumataginting po yun, no? So, kung hindi siya nag-yes upline dati, kasi ang tanong palagi, di ba? Tatanungin ka rin nang i-invite mo, ano bang magandang package dyan? Siyempre, sasabihin mo, kung hindi mo kaya yung 35, magpito ka muna. Eh, ikaw anong account mo? Isa lang. O, paano natin mapapapito ngayon yun? Correct? So, ang sagot ay, pag sinabi na upline, yes, upline. Yan, saglit ha, commercial tayo. Yon, so, yes, upline. So, yan ang ating isulat mo, no? Una, pinaka-importante yan, yung attitude. Ang sagot ay, yes, upline attitude. Di ba? Number two, ito yung ating, sa bawat page na lang tayo, yan, para malinis. Number two, yung ating prospect list. Okay. Sa ating mga bago or sa ating mga medyo luma na hindi pa masyadong kumikita, baka dito kayo may problema. Baka wala kayong prospect list. Okay? Okay? Ano ba yung lista? Ano ba yung prospect list? Ito po ay listahan, no? Listahan ng ano? Minsan ang tawag din dito ay practice list. Bakit kailangan ilista? Number one, pag di nakalista, makakalimutan yan, sigurado kapatid. Panigurado yan. Makakalimutan mo yan. Prospect list, listahan ng pwede mong maging business partner. Bakit? Kuan ito guys eh. Walang iniwan sa isang physical store na nagbebenta ng kung ano man, grocery ba yan, pyesa ba ng kotse, ng motor, 'di ba? Gasolinahan, lahat yan may inventory. So itong prospect list mo, ito po yung iyong inventory, no? Mamaya, tumitig kang maigi kasi itong prospect list, sa prospect list pa lang kapatid, pwede ka nang magpa-pay-in gamit lang yung prospect list. Okay? Or yung practice list. Oh, totoo ba yan, upline? Totoo ba yan? No? Gamit lang yung prospect list, pwede, kaya kong magpa-pay-in? Oo. Paano? Kailangan lang effective at maganda yung prospect list mo. Okay? So, paano ba ito? Ngayon, ang gagawin mo dyan, kailangan, una, paano mo yan magagamit sa pagpapapay-in, no? Una, kailangan ang notebook mo ay maganda. Okay? Papakita ko sa inyo yung notebook ko saglit. So, kailangan ang notebook nyo ay presentable. Okay? Presentable at maayos. No? Bakit kailangan maayos? Kasi mamaya makikita mo kung paano siya gamitin. Sa notebook na yan, magsusulat ka dyan ng minimum, no? Minimum 200 na pangalan, list ng name. Okay?
Kung hindi mo kaya, sige, tawad tayo 100. Pero yan, 200 pinakamaganda. Hindi mo pa rin kaya ng 100, sige, 50. Pero believe it or not, pagka talagang inupuan mo yan, maning-mani sa'yo yung 200 listahan ng pangalan. Again, pagyaman po yung pinag-uusapan dito at pagkita ng minimum 100,000 buwan-buwan, hindi mo pa ba uupuan naman yung 200 na pangalan? Tama? So, mamaya, sasabihin ko sa inyo paano mo yan magagamit para makapagpa-pay-in ka. Pangalan pa lang ha. Wala pang ibang pinapakita na resulta. Listahan pa lang ng prospect list. O, isulat mo yung pangalan, siyempre. Name. Di ba? Siyempre, ilagay mo dyan address. O, kung alam mo yung number, lagay mo yung number. Tama? Excuse. Occupation. Pag alam mo, siyempre. Trabaho. Lagay mo ng number. Para sigurado, umabot ka dun sa number na 200. Okay? Ba't ang dami? Kasi hindi naman lahat yan sasali, guys. Kaya nga 200 eh. Okay? Para sigurado, di ba, na makapagsimula ka ng network mo. Kung nanonood ka palagi ng RBA, especially pag si Upline Marky yung nagdi-discuss ng marketing plan, dinidiscuss niya yung 2 by 2. No? So, dalawa. Alam nga namang hindi pa tayo makapagpasali ng dalawa naman sa 200 pangalan. 0.001% yan. Paano ko nasabi? Ang 10% ng 220. 1% ng, tama ba? 1% ay 10% nito, 200 is 20. Tama, 1% is 2 tao. 1% rate, yung sipag mo na yan, kung tama yung attitude mo, no, kanina, imposibleng hindi tayo makakuha ng 2 tao. Hindi ako naniniwala dyan. Mas naniniwala ako, pag nag-tandem tayo, no, back to back tayo lahat, 50 na nandito sa Zoom, sigurado yung dalawa mo, makikita natin. Tama ba ako? Minimum 2 lang yan eh. Ginawa lang nating 4 yan para mas malaki yung kita ninyo. Pero yung 2, gagana na yung network mo. Tama, mali? Can you please type yes kung nag-agree kay Kapline Ali? No? Yan. Mababasa ni Upline Ali, yung mga nakahiga, bumangon-bangon muna. Baka hindi makapag-type. No? So, imposible na hindi tayo makakuha ng 2. Ngayon, sinulat mo yung pangalan. Tama? May pangalan, may address, may occupation. Ang gandang listahan yan. Oh, correct? Tama? Oh. Ngayon, itong 200 na listahan ng pangalan na yan, napaka-importante niyan. Bakit? Again, sabi ko nga, meron kasi tayong tinatawag, no, na from point A to point B to point C. Yung point A, ito yung wala ka pang resulta. Kaya malungkot pa. Hala pa eh. Pero since ikaw ay may prospect list, nakakita ka ng pag-asa, kaya kahit wala ka pang resulta, naka-smile na agad. Di ba? May pag-asa eh. May prospect list eh. Oh. Ano yung point B? Point A, point B. Ang point B, ito yung magkakaroon ka ng resulta. Okay? Resulta. Yung point C, ito ang tawag ko rito, promised land. Ito yung, nandito yung mga pinangako ng mga networking. Pinangako ng iPern. No? Promised land. Ito yung minimum 100,000 na kita. Di ba? Magkakaroon ka ng bahay, kotse, di ba? Rolex, travel, charity, correct? At marami pang iba. Savings malaki, Lord. Thank you. 'Di ba? Milyon-milyon. So, yan yung promised land. So, kung tatanungin nyo ko, or kung tatanungin ko kayo, ano dyan sa tingin ninyo ang pinakamahirap talunin? Point A to point B o point B to point C? No? Pwede kayong sumagot. Siyempre, ang pinakamahirap, no? Yung point A to point B kasi wala ka pang resulta.
Yan yung pag nag-i-invite ka, tatanungin ka, ikaw, kumita ka na ba? Tama? Yan yun eh, wala ka pang resulta. Kaya napaka-importante ang magkaroon ng resulta. Kaya nga eh, pag nagsisimula ka, di ba? Sa 10 kausapin mo, minsan, isa lang yung sumasali. Oh, ang ratio is 1:10. Sa 10 kausapin, isa yung sumasali. Oh, paano ka makakuha ng dalawa? 20. Makakadalawa tayo diyan. Yan yung ratio. Pag wala ka pang resulta. Pero, ibig sabihin, 90-10. Oh, 90-10. 90% umaayaw. 'Di ba? Ayaw ka agad. Ini-invite mo pa lang, tumatanggi na. Oh. Palapit ka pa lang, palayo na siya. 'Di ba? Pag nasa handaan, nakita, uy, naku, nandiyan na yung recruiter. 'Di ba? Lumayo tayo diyan. O, pag wala ka pang resulta. Pero pag marami ka ng resulta, mas mabilis nang pumunta din dun sa point B to point C kasi meron ka ng resulta. Uy, grabe. 'Di ba? Bago na naman yung Jordan ni Upline Ali. Ganyan nagsisimula ako eh. Uy, meron na naman siyang bagong lakos. Oh, nung nag-short ako, uy, lakos din yung medyas. Tig 1,000 ang lakos medyas, guys, ha. So, uy, may bago na naman siyang Jordan. Buwan-buwan, weekly-weekly, bumibili. Bumili pa ng toys. 'Di ba? Maya-maya, aba, naglabas na ng kotse. Aba, tama? Aba, yung post niya, 200,000 na income, 300,000 na income. Palaki ng palaki. Kaya yung 10:1 or yung 90-10, minsan nagiging 80-20 na. Or sa 10 kausapin, dalawa na yung sumasali. Hanggang sa 10 kausapin, tatlo na yung sumasali. Minsan, sa 10 kausapin, apat na yung sumasali. Bakit? Kasi nga, meron ng resulta. Tama? So ngayon, paano ba gumawa ng prospect? Ay, na pala, paano gumawa, ano? So, yan po, ganyan po ka-importante. Ngayon, paano mo ngayon ipa-prioritize yan? Dito nagkakaroon minsan ng kalituhan, no? Kalituhan. Pag Zoom, walang problema, no? Gamitin mo lang yung script na Upline Ronil. May Zoom tayo almost every day, no? Almost every day meron tayong Zoom alas 7 ng gabi. Pwede kang mag-invite, 'di ba, ng guest mo doon. Okay? So, gamitin mo yung script na yun dito. Ngayon, sa offline, yung pinupuntahan natin, kailangan makategorize yung paggamit natin ng magandang prospect list. Ganito ang paggawa ng prospect list, no? Since gusto mo ng resulta, tama? Result ba ang gusto mo? Type mo nga dyan, yes or no? Yes, syempre. Type mo dyan, yes, resulta. Para mabilis ka magka-resulta, i-categorize mo ng maayos yung prospect list mo at dito rin minsan nagkakaroon ng samaan ng loob. Ayaw akong samahan ni Upline, no? Namimili na si Upline, hindi namimili si Upline. Kailangan lang i-categorize natin yung prospect list natin. Okay? So, ano tong ABC? O para mas maliwanag sa inyo, i-categorize mo siya. Hindi ko sinabing mag-prejudge ha. Ibig sabihin ng categorize, ilalagay mo lang dyan kung ano ang category niya. O, sino yung A? Pag A, yan yung may mga may money, may authority. O kung ikaw estudyante, teacher yung invite mo, principal. Kung ikaw empleyado, yung boss ka agad ang invite mo, may authority yan. May network or may need. Mas gusto ko yung network kaysa sa need. Kasi yung may need, minsan uy, may need to. O ano yun, yung mga maraming mga sakit, no? Minsan, yung mga may sakit, sila rin yung kadalasan, di ba? Lalong-lalo na yung mga walang pampadoktor, sila nga yung may need, tama naman. Pero minsan sila pa yung negative, di ba? So, basta dito, network at may influence. So, similar lang yan, yung may network tsaka may influence. Merong
authority, ganun din yun, no? Basta't mali siya. Bakit? Yan yung ipa-prioritize natin, yung A. Kasi kailangan mo ng resulta. Tama, naintindihan naman natin kanina yung point A, point B, point C, di ba? Kailangan mo ng resulta. At sino ba ang mabilis mag-decide? Siyempre yung may pera, siyempre yung may negosyo, no? Negosyante to. Kaya yan naging negosyante, mahilig yan sa pera. Kaya yan yung ipa-prioritize natin. Diyan mo isulat, di ba may prospect list ka? Diyan mo isama yung upline mo sa Super A, no? Super A na prospect list. Correct? Itong C, ito naman yung mga, ang tawag dito cold market. Hmm. Yung mga nakilala mo lang, prinospect mo lang, di ba nabentahan mo lang, nasa C yan. Hindi ko sinabing hindi sila invite. Pero yung para isama mo pa yung upline mo at pupuntahan nyo yan sa pampitong bundok ng tralala, sabi nga, medyo alanganin yun. Kung gusto mo, pwede mo pa rin latagan tong mga to. Bakit? Kasi nga, practice list yan, di ba? Kailangan mong matuto, di ba? Yung sabi kanina, para lumaki ang income mo, kailangan matututo ka. Paano ka matututo kung hindi ka nagpa-practice? Pinakamasarap mag-practice dito sa mga taong negative, hindi lang sa cold market. Pati yung mga negative, mga taong walang pera. Pag tinaktak mo kahit pisong duling walang tumatalbog, di ba? Masarap pag-practicean yung mga yan. Bakit? Alam mo namang walang pera yan. Oh, pag diyan sumali, 'di ba? Alam mo nga wala siyang pera. Paano kung gumawa ng paraan? O di tumaas pa yung kumpiyansa mo, no? By the way guys, hindi lahat ng walang pera sina kaagad. Kilala mo naman yung prospect mo lalong-lalo na kung hot market siya, no? Ang hot yan yung mga kakilala mo, kaibigan, kaututan dila, 'di ba? Ito yung katropa mo, 'di ba? Kalad ka rin na barkada. Kilalang kilala mo 'yan. Wala siyang pera pero alam na alam mo napakagaling din gumawa ng paraan. Ilagay mo rin 'yan sa A or at least sabi mo ilagay, no? Sa A din ilagay mo sa B dito ilagay mo yung mga busy kuno, no? Hindi busy kuno, busy talaga sila. I mean, talagang busy sila. Ilagay mo sila diyan, no? Pero itong taong busy kasi, karamihan ng nakilala ko sobrang busy. Kapag ito, nakita nila kung ano yung kaya pang ibigay na value sa kanila ni iPern, madagdagan yung kanilang savings, di ba? Nagkaroon sila ng additional source of income, yung mga busy na yan, minsan, yan pa yung mga nagiging agila, no? So ganyan po ang pag-aatado, no, ng ating prospect list. Okay? So are you learning guys? Can you please type yes if you're learning? No? Walang nagta-type. Kasalukuyan sumusubo. Okay. Yan. So ngayon, meron ka ng prospect list. Ano ang gagawin natin sa prospect list? Oh. So finger number 1, good learning and listening attitude. Yes, apply. 10 mga daliri, 5 lang ang kailangan natin tandaan. Una, good learning and listening attitude. Pangalawa, kailangan meron kang prospect list. Ano ang prospect list? Listahan ng mga magiging business partner mo. At kailangan mo siyang i-categorize into ABC. No, bakit? Para magkaroon ka ng resulta. Mabilis kang magkaroon. Lagyan mo ng pangalan, address, numero, occupation, screenshot nyo, isulat nyo, gawa kayo ng prospect list. Kailangan magandang notebook nyo. Bakit? Kasi, papasok na tayo sa number 3. How to invite. O, dito ko na isasama kung paano gagamitin yung prospect list. Bakit magandang kailangan notebook. How to invite. Alam nyo guys, sabi ko nga, pag meron ka ng prospect list, hindi po yan dinadalsalan lang, no? At hinayaan ng maalikabukan, no? Kailangan gamitin po yan, mag-i-invite po tayo. At maraming pong paraan kung paano po mag-invite.
Walang tama o mali. Ang importante, ready ka. Paano? Ready yung emosyon mo. Kasi, pwedeng bumubuka pa lang ang bibig mo. Sabi na, no? Pambihira, hindi ka man lang nagtanong bago ka sumali. Padalos-dalos ka. 'Di ba? Kaibigan mo yung nagsabi. Eh, sumali na si tita sa ganyan eh. Walang nangyari. O, nag-i-invite ka pa lang, binabara na. Kung mababaw ang pundasyon mo, kapatid, tutupi ka nung parang damong makahiya, 'di ba? Sigurado madudurog ang puso mo, 'di ba? Ikantahin mo na lang yan ng sinaktan mo ang puso ko, 'di ba? Buti sana kung ganun lang ang mangyayari, ikakanta mo lang. Kanya lang minsan, yan din yung dahilan kung bakit yung downline, hype na hype, excited mag-invite. Tapos mamaya, nung tinatawagan siya ni upline, ang sabi nung cellphone, your downline does not want to be reached anymore. Hindi na ma-reach, cannot be reached na. Ayaw ka na rin kausapin. Nung pala na-reject. Oh, bakit ko alam? Marami na po akong naging downline. Marami na rin upline na nagtanong sa akin, upline, bakit yung downline ko? Power na power, hype na hype. Nag-attend pa nga kami ng sisel. Palakpakan, talaga kulang na lang ipalakpak niya yung paa niya sa mga bitaw ni Sir Tom. Abot hanggang tenga ang ngiti pag pinakilala sa mga upline. Tapos hindi na nagre-reply ngayon upline. O nung pala nag-invite, nag-invite, na-reject. Pusong mamon. Di ba? May kaway-kaway mga pusong mamon dyan. Kasama nyo si upline Ali dyan dati. Pero nung nasistema ko tong pag-invite, guys, ay, napakasimple lang pala. Again, walang tama, mali, eksaktong pag-invite, no? Pero, for me, ang pinaka-effective, di ba? Kasi may mga iba't ibang klase ng pag-invite eh. Ang pinaka-effective sa akin, yung direct approach. Yan ang pinaka-paborito kong approach. Isa-isahin natin yan. Meron din tinatawag na third-party approach. Di ba? Meron ding tinatawag na indirect approach or third party approach. O, iba't ibang klase ng pag-i-invite, no? Meron yung parang naghihingi lang ng advice. O, iba-iba yung pag-i-invite. Meron naman yung GoPro approach, yung kay Apnil. O, GoPro. Ito yung magsesend ka ng script, ng link, no? So, bakit ko paborito yung direct approach? Itong direct approach, guys, effective lang itong direct approach dun sa mga ka-close mo, no? Yun talagang katropa mo, kababata mo, kamag-anak mo, no? Pwede mong dramahan yung mga yan. Pwede kang magalit, di ba? Pwede kang sumigaw, pwede kang magdrama. Yan yung direct approach, no? So, halimbawa, ako, paborito ko yan. Tinawagan ko yung tropa ko, pinuntang ko sa bahay. Di ba? Pare, bro, insan. Di ba? Oh, gusto sana kitang, di ba? Ito invitation Gusto sana kitang maging business partner. Ngayon dyan nagsisimula yan. Minsan sasabihin niya, business? Negosyante ka na pala ngayon, di ba? Ano yan? Networking ba yan? Ang mga tao mabibilis ang maka-radar sa ganyan eh. Tama? Tandaan mo guys, nag-i-invite ka lang huwag kang maglalatag. Baka mamaya ang sinagot mo, oo, kasasali ko lang. Di ba? Kasasali ko lang, ang ganda ng vitamin D. 11,990 lang. Tara na, kumuha ka na ng 84,000. Tama? Kumuha ka na ng 7 heads. I-family package mo na yan. Nanggigigil ka. Yan ang alam niya doon. Tandaan nyo guys, ang paglalatag, latag pa lang. Ay, ang pag-i-invite, invite pa lang. Hindi ka pwedeng maglatag na. Latag na yung ginagawa mo eh. So, ang invite lang, magseset ka ng araw, 'di ba? Magseset ka ng oras. Ganun lang po ang pag-i-invite. Okay? So,
Ano ba yan? Pag sinabi niyang ganun, basta. O, di ba? Basta. Networking yata yan eh. O, pwede mong sagutin. Bakit ano yung networking? May experience ka na ba sa networking? Pwede mong tanungin na ganun. Pag sinabi niyang wala pa naman pala eh. Ang dami mong tanong. Direct nga eh. Kababata mo naman yan eh. Basta't mamaya pumunta ka dito. O kung may office na, 'di ba? Kung may office kung saan man dito, kung saan man ang meeting place, iset mo agad or puntahan kita diyan. Tama? Ganun lang ang pagsiset. Tama mali. Again, walang maling pag-invite. Ang kaya ko paborito ang direct approach kasi pag sinabi nung tropa ko, no? Pare, wala akong pera eh. Kasi may idea siya, nakita niya yung post mo. Nag-post ka. Sabi niya, pare, wala akong pera eh. Brad, kaya nga kita ini-invite. Eh, saka na lang. Pare naman, yan po pwede mo nang dramahan yan. O kung kumare, sa tagal na natin magkasama, di ba? Never naman kitang kinulit. Hindi ko naman sinabing sumali ka eh. Ang sinabi ko lang, di ba? I-check mo. Tingnan mo yung gusto kong ipakita sa'yo kasi importante sa akin to na nagsisimula sa gantong klase ng business. Alam mo ba yung moral support? Di ba magkaibigan tayo? Oh, kasi ang goal mo nga, ipakita muna sa kanya. Minsan nagkakaroon ng tampuhan kasi nga pilit mo nang pinapasali, ini-invite mo pa lang naman. Hayaan mo munang makita niya yung buong picture. Saka natin pilitin sumali. Kaya saka natin i-goal na sumali siya. Pero ang step one is makita niya muna. Oh, ito naman eh gusto ko lang makita mo. Pag di mo nagustuhan, edi tabla. Tapos ang usapan. Oh, di ba? Oh, sabi ko nga eh, hindi kasi ako naniniwala na hindi mo kaya to. Oh, tama. Gusto ko lang ipakita sa'yo. Tama? Hindi ko kasi alam yan. Oh, mahihain ako eh. Sakto sa'yo to. Busy ako, sakto sa'yo to. Bakit? Oh, di ba pag nakakuha tayo ng dalawa, pag na-process, di doon ka mag-focus, tama mali. Ganun po ang pag-i-invite. Third party approach. Baka naman friend, may kakilala ka. Gustong kumita. 'Di ba? 30,000 monthly. Sabi niya, parang 25,000 lang ang sweldo ko buwan-buwan ah. Eh ba't di pa ako? Oh, di siya na yung ini-invite mo. Yun yung third party approach, no? Yun ang mga parang humingi ng advice, 'di ba? Tito, tita, ma'am, hingi po sana ako ng advice. Meron kasi akong pinasok na negosyo. Hindi ko alam kung itutuloy ko o hindi. Eh baka po pwedeng i-check mo naman, ma'am. Bigyan mo naman ng isang oras o dalawa. Para pag sinabi mong wag kong ituloy, hindi ko na itutuloy. O invite mo ngayon sa mga event, di ba? Especially magkakaroon tayo ng i-announce na natin. Malapit na tayo magkaroon ng office, no? Yan, sa mga malalapit naman sa Manila, meron tayong office sa Ortigas. Ganun yung perfect na pag invite para mapapunta mo ng office, no? So, paano natin magagamit yung prospect list mo pag halimbawa pumunta na siya sa meeting place. Oh, tapos na yung latag, isingit ko lang baka makalimutan ko eh. So, ibang topic na yung number 4 eh. In-invite mo, pumunta sa latag, nagustuhan niya. Ang sabi niya, pag-iisipan ko muna. By the way, pwede rin yun sa pag ini-invite mo pa lang. Sabi niya, pag-iisipan ko muna. Anong pag-iisipan mo? Hindi pa nga nakikita. 'Di ba? Ini-invite pa lang kita, i-check mo muna bago ka mag-isip. Step 1 muna tayo, huwag kang makulit. Direct approach. So ngayon, pag nakita niya na, nalatagan na siya, sabi niya pag-iisipan, o pwede mo nang ilabas mo yung mahiwagang notebook mo. Eh meron kang prospect lead pagbuklat mo. Kilala mo si ganito, friend mo nung high school. 'Di ba? Ayan din siya oh. Hindi ko pa 'to nakakausap. Pagka umuo to, ilalagay ko na sa ilalim mo. O pwede mo nang sabihin 'yon. Bakit? Nailatag na eh. Tapos na yung presentation eh. Tama, nasusundan nyo ba guys? Nasusundan nyo pa ba? Okay. So, ngayon, balik tayo sa prospect list. Oh, Lorna. Halimbawa, si Lorna yung nakausap mo.
O, kumare, nakita mo naman, inuna talaga kita sa listahan. 200 yung pangalan na yan. Left and right lang naman yung pinag-uusapan. Tama? Kung ikaw to, Lorna, di ba? Ilalagay ko naman si Tolentino sa'yo, sa ilalim. Pwedeng magkaroon ng malaking network yan kasi nagtatrabaho to sa City Hall. Maraming kakilala to. Tama, mali? Ganun ang bira dyan. Ito, principal na to. Ilalagay ko sa ito pag nag-join. Basta't pag sumali, ilagay mo talaga. No? Kasi syempre, yan yung sinabi mo kay Lorna, lalo kung kakilala niya. So, ang paggamit ng prospect list pa lang, kailangan maganda yung prospect notebook mo, yung prospect list na pinagsulatan mo kasi ipakikita mo yan eh. Sabi mo yayaman tapos ang hawak mo scratch paper. O hindi pwede yon. 'Di ba? Yung prospect list mo, parang pamunas ng kwan. Singa, hindi po pwede. Kailangan maganda kasi sabi mo daan libo. Oh. Sabi nga, 'di ba? Bumili ka daw ng mamahalin na notebook. Oh. Kung ang mahal sa'yo 1,000, 1,000 ang bilhin mo. Kung ang mahal sa'yo kapatid ay 100 piso, 100 piso ang bilhin mong notebook. No? Huwag naman yung tig sa 10 piso. Please lang. No? Kasi kahit wala kang pera, hindi mahal ang 10 piso. Sa tingin ko yung 100, magkakalabanan na yan. Pero bumili ka, kung ako bumili ka nung tig 500 para maganda, 'di ba? Para pag pinakita mo pa lang, 'di ba? Pati yung ballpen na ginamit mo ron, imbisan natin. Marami namang mga ballpen ngayon na presentable yet mura. Tama? So, dun pa lang, kitang-kita na kaagad may nagbago na sa'yo sa ballpen at notebook pa lang. O, prospect list pa lang, pinakita mo, pay in talaga yan. Tama, nakikita nyo yung essence? O, number 50 siya. Nandun siya sa number 50. O, pare, nakita mo naman, sa dami niyang nauna sa'yo, ikaw yung nakausap ko ngayon. O, di ba? Hindi pa ba sign yan? Correct? Ikaw ang uunahin kong isali dyan kapag napwestuhan mo tong pwesto na to. Ikaw ang ilalagay ko dyan. O, yung nilatagan mo, wala sa listahan. O, mas maganda na naman. Sorry, hindi kita naalala. Mabuti na lang. Nakita ko active ka sa Facebook at mabuti na lang din, pinaunlakan mo ko. Huwag kang mag-alala. Kukunti pa lang ang nakausap ko sa 200 names na to. O, tama. Ganun po yan. O, malupit pa nga yung kwan eh. Halimbawa, kamag-anak mo. Sabi mo, kaya po kita pinipilit tita na umattend. Ayoko naman. Pag yumaman ako dito, pag lumaki yung kita ko, sasabihin mo sa akin, ang ganda pala niyan, hindi mo man lang ako in-invite. Tama? Ngayon, ang gusto ko lang makita mo. Makita mo to para, di ba? Pag nagustuhan mo, di pagtulungan natin. Pag di mo nagustuhan, di tabla, wala kang nakita, wala kang narinig. Pag natuwa ako mamaya, tita, baka, di ba? Baka pakainin pa kita o pakapihin kita, di ba? O, pwede mong ibirong gano'n. Huwag niyo masyadong dinidibdib, no? So, are you learning, guys? Again, 10 mga daliri, 5 lang ang kailangan nating tandaan. Yung una, yes, apply attitude. Pangalawa, is yung prospect list. Pangatlo, is yung how to invite. Yung pang-apat is yung tinatawag nating A, B, C rule. Okay, sinulat ko yan ng mas malaki yung A, mas maliit ng konti yung B, at mas maliit yung C. Kasi ganyan yung magiging pattern natin. Ganyan yan. A, B, C. No? Rule. Pag sinabi mong rule, kailangang sundin. No? Alituntunin siya. Step siya na kailangang sundan. Instruction siya. Si A, ito si upline. Pwedeng si upline. Ito si Sir Tom. Ito yung office. Ito yung CSEL. Yung RBA. Yung training. Lahat ng magaganda sa iFern, siya yung A. Advisor ang tawag dyan. Or siya yung i-build up mo.
Again, si A ang i-build up mo. Lahat ng maganda sa iPhone, i-build up mo. Yung Zoom natin, i-build up mo. Yung bagong kotse ni Apply Nali, i-build up mo. Yung check-in na 1,200, i-build up mo yan. I-build up mo yan. No? Si B, bridge. Ikaw yung tulay, bridge. Ikaw yan ha, bridge. C, client. Ito yung kliyente. Ito yung potential future business partner mo. Ito yung future na makakatandem mo sa negosyo natin. Okay? So yan yung roles. Ang tawag dyan. Ikaw, sa rule na ito, meron kang role, meron kang gagampanan. Ikaw yung, itype mo nga, yung binilugan ko, ikaw yung wala na, natulog na sila. Ikaw yung bridge. I-type mo dyan. Ikaw yung bridge. Ikaw yung magpapakilala kay A, kay C. Sino si A? Pwedeng si Upline, si Sir Tom, yung office, yung training, yung CSEL, yung Go Negosyo Book, yung bagong magazine, yung prospect list mo, ina-ABC mo, yung magandang paggising mo kanina dahil maganda yung tulog mo dahil sa Ferndy, yung B-complex, kaya ka na power, uminom ka ng 3, yung dati mong trabaho, di ba? Pwede mong ibida lahat yan kapatid, ibibida mo, imamarites mo, matagal ka nang marunong yan, kaya wag niyo sasabihin sa akin na hindi kayo marunong mag-ABC rule. Okay? Gandahan mo na, galingan mo na, di ba? Tama? Yung mga Pilipino nga dyan magaling eh. Kaya nga putok na putok ang networking dito sa Pilipinas. Bakit? Nakita lang yung magkumpare at magkumare, nagkasabay sa Jollibee. Pagdating sa baryo, ang sabi, nag-date si kumpare. Ala, Bari, alam mo ba si kumpare? Sila kumpare. Nag-date sila, kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang sweet, di ba? Samantalang nag-alok lang yung tricycle driver na kumpare niya. Kumare, sumabay ka na, pauwi na rin ako. Di ba ganyan ang Pilipino? Oh, sa negative yun. Eh, ba't di natin gawing gandahan ngayon yung iba? Takot na takot, ibibida lang yung vitamin D. Di ba? Alam mo ba yung vitamin D? Yung kakilala ko, narinig ko lang to ha, pero grabe, kaya pala World Branding Award yan. Kasi, nakakawala pala yan, nakakatanggal pala yan ng hormonal imbalance or yung PCOS. Ikwento mong ganun kapatid. Tama? Ikaw yung bridge, kinikwento mo kay C. Alam mo ba? Meron dito. Doktor. Paano hindi ako mag-a-hypern? Doktor nga, member. Tama. Yung iba nga walang pampadoktor. Ito doktor, hypern member. Oh, nakakatuwa dito sa hypern. Meron nakita ko sa PRT. Ito yung parada ng mga kotse. Oh, nagparada sila. Pagkatapos ng parada, nagtipon-tipon, nagsalita. Dating tupad, 'di ba? Dating tagawalis sa kalye, naka Mercedes-Benz. 'Di ba binibida mo lang kay A, kay C, tama ba? Can you please type yes? Kung binibida mo lang, binibida mo lang kay C, yung magaganda kay Ipern. Pag umattend ka ng CSEL, oh, at narinig mo si Sir Tom, nabuksan ng isip mo, na-realize mo, tama talaga eh, wala talagang yumayaman kapag 15:30 ang inaasahan. Binida mong ganun. Oh, di ba? Kanya lang hindi natin maibida yung sisel minsan, bato-bato sa langit, naman. Huwag sanang magalit, bagkus, 'di ba? Tumagos. Minsan, pag nasa sisel tayo, tayo mismo habang-haba, 'di ba? Yung iba habang-haba, yung iba natutulog. Oh, iwasan natin. Actually, ang narinig ko nga, ang ganda nung sinabi nung isang upline, pag sisel, magwala ka diyan kasi kahit sumigaw ka doon, 'di ba? Walang problema pag pumalakpak lakasan mo na. Tama? Mag-release ka ng bad energy para pag-uwi mo, power na power ka. Para pag iminibida mo sa mga downline mo, nahahawaan mo sila ng energy din. So, napaka-powerful po ng ABC rule. Marami pang skill na pwedeng matutunan sa iBurn
Pero kahit ito lang ang matutunan mo, yung ABC rule, magbida ng magbida, magmarites ng magmarites, di ba? Kasi, ay, enough yan para ikay kumita ng sobrang laki dito kay iPern. Tatandaan nyo guys yung resulta, no, na sinasabi, nasa pagbabagsak mo yan, nasa pag-ABC mo yan. Tama? O may dalawang klase ng ABC. Yung direct, yung sinasabi mo. May pangalawa, yung indirect. O, paano yung indirect? Yung iba, tsumeke ng 6,000. Tsumeke ng 4,000. Tsumeke ng 2,000. Tsumeke ng 1,000 pesos. Imbis na naging masaya, di ba? Hindi pinapansin. Hindi man lang binubuksan yung dashboard. Bato-bato sa langit. 'Di ba? Ang tamaan, sana mamaya buksan niya na yung dashboard niya. Bakit? Alam niyo ba ang kwento ni Upline Ali? Yung una kong less than, 'di ba? Less than 2,000 pesos na cheque, winidraw ko po yun, 1,650. Bakit? Una, gusto kong ma-experience, totoo bang cheque? O. O baka naman ang nakita mo kaagad, iche-cheque. Pupunta pa ng Maynila, kukunin pa ang cheque. Pamasahe pa, di wala ring natira. Bato-bato sa langit. Ganito siya. Alam nyo ba, yung direct, yung kinikwento. Yung indirect, ito siya. Tsumeki ka, whatever amount. Sample ko nga 2,000. 2,000 pesos. Winidraw ko, less taxes, processing fee, 1,650. Oh, sabi ko, 'di ba? Iwi-withdraw ko na. Nagpasama ako sa mga office mate ko na barkada ko, 5 kami. Sabi ko, pare, baka pwede nyo akong samahan. Okay? First time ko kasing tumeke. Eh di ba sabi nyo, scam yung nasalihan ko. Eh baka tumalbog ito. Para naman, 'di ba? Pag nandun ako sa bangko, hindi pagtawanan naman ako, nandun kayo sa likod ko. 'Di ba? Oh, nagulat ako, 'di ba? Na-withdraw. Oh, na-withdraw. 1,650. Oh. Sabi ko ngayon, doon sa 5 sumama sa akin, mamayang hapon, sagot ko na yung tatlong bucket, 350 pesos ang isang bucket. Oh, may pampulutan pa. Tama? Bakit? Bakit ko ginawa yon? Simple. I don't know for some reason, hindi ako sumali sa networking para sa 1,650. Sumali ako sa network marketing para kumita ng daan libo at milyon-milyon. Okay? So, again, kinikwento ko siya kasi yun yung indirect approach eh. Hindi ko rin alam, hindi ko yan plinano dati. Basta for me, happy lang akong i-share. So, ang nangyari, di syempre, yung cheque, na-withdraw, ultimo yung 5 sentimo. Oh. Yung pera na nakuha namin, naibili sa restaurant. Naibili ng beer, naibili ng pulutan. Nakakain namin, nainom namin. Nalasing kami, tunay yung beer. Tunay yung beer, 'di ba? Oh, ano nangyari? Tumeki ulit ako. 4,000. Oh, sabi ko ulit dun sa 5 'yon, pare may cheque ulit ako, 4,000. I-withdraw ulit natin. Eh, siyempre sila, pupunta ulit yan. Tama? Pagpunta namin doon, na-withdraw. Oh, ano sumunod? Oh, 2,000 ako mamaya. Okay. Sumunod na cheque ko, guys. Alam niyo kung magkano? 16,000 pesos. Oh, 16,000 pesos. Sabi ko doon sa mga barkada ko, sumama kayo sa akin. Di ba? Ipa-withdraw natin to. Oh, siyempre, tuwan-tuwa sila, asang-asa sila na meron na naman pambir mamaya, pambakit. Oh, nung na-withdraw namin, sabi ko, dito, ni piso wala na kayo matitikman pag hindi kayo nagsipag-join. Oh, alam nyo nangyari? Sumali sila lahat. Oh, tama. Isa po si Upline Neil dyan, doon sa batch ng 5 na yan. Okay? So in short, grabe yung indirect din na ABC. Yung pagpo-post. Oh, style ko dati nung nagtatrabaho ako, simple lang. Alam ko, no?
Obserbado mo naman yung mga office mate mo yung mga kaibigan mo. Again, ang ABC, indirect tsaka direct. Yung indirect, yan yung hindi sinasabi, pero ginagawa. Sample. Oh, upline, gusto kong kapitalan yung business ko. Oh, gusto kong kapitalan yung business ko, upline. Paano ko ba ma-maximize? Gusto kong bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Oh, okay? Ano ba yung mga bibilin ko, upline? Depende yan. Ako, nung nagsisimula ako, alam ko yung mga office mate ko, tuwing kinsenas katapusan, no? Nagyayayayan out of lunch out ang tawag. Pagka magla-lunch, pag sweldo, magyayayaan ng lunch out yan, magyayaya sa restaurant, o pag weekend, magyayaya ng inuman, pagkasweldo. Pag hindi sweldo, walang nagyayaya dyan. Petsa, nag-aantay lahat yan ng sweldo. Malalaki ang sweldo sa pinanggalingan kong kumpanya. Pero nung IT pa ako, no? Sa mga hindi nakakilala sa akin, IT ako dati, no? So, malalaki yung sweldo. Kanya lang, karamihan dyan, bumili ng kotse, may bahay na hiluhulugan, 3 anak. Tama? So, madaming, yan, petsa di peligro. So, ang lunch out, tuwing kon lang yan, tuwing sweldo, 2 beses lang yan, kinsenas katapusan. Nag-hyper na ako, alos araw-araw ko silang ini-invite na mag-lunch out. Oh, alam nyo lagi, ay, tanggi sila. Bakit? Alam ko naman na yung routine namin eh. Pag hindi na kinsenas katapusan, kung hindi sa 7-Eleven yan nakapila, yung 39 pesos na pagkain doon, ako nga dati, ganun din, napurga ako nung kung ano, yung laing, yung kariman ba yun, yung sa pagka mini-stop naman, napurga ako dyan. Yung adobo nila, yung Bicol Express nilang tigpo 40 pesos, naumay ako dyan, lahat yan nakain ko. Okay? Kung hindi doon, nandun sa Jolly Jeep, no? Yung Jolly Jeep, yung mga jeep sa Makati ako na pwede kang umorder ng kapagkain doon sa halagang 100 pesos, busog ka na. O, Jollibee, Greenwich, wala masyado, Chowking, yan ang pinipilahan. So alam na alam ko, so ako magyayaya ako ng lunch out lagi. Araw-araw yan. Okay? Gugulat sila. Magkano ba ang isang plate? 300 to 500 pesos. Pwede mo sabihin i-apply. Malaki kasi yung sweldo mo. Again, ang target ko is 100,000. Buwan-buwan sa iPern. Even million pesos. Ano ba naman yung 300 pesos to 500 pesos nakakainin ko araw-araw? Ako rin naman ang kumain. So, paano ko yung ginagawa? Hindi sila sumasama. I'll make sure na ipopost ko yan sa Facebook. No? Pipicturean ko ng maganda yan. Pag pinicturean ko yan, di ba, ipopost ko yan. Thank you Lord, ang sarap ng food ko. O hashtag iPern. Thank you. Tama? Sinabi ko bang galing sa iPern yung pinambili ko? Yung implication na iPern, thank you. Kahit hindi pa galing sa iPern yan, kaya ako kumain yun doon dahil sa iPern. So thank you iPern pa rin. Kasi kung hindi dahil sa iPern, malamang nagbaon ako. Nagluto ako. Tama? Tama ba? So, minsan, you just have to be creative kung paano mo i-ABC ang lahat ng mga bagay. No? So, still, that's part of my marketing. No? So, ganun ko siya ginagawa. Hanggang nagkakaresulta na ako. Tama? Nagkaroon ako ng pick up. Tama? So, lumalaki na income ko. Nag-file ako ng resignation. Lahat yan, ine-ABC yan. No? Yun, indirect ABC rin yun. Nag-file ng resignation. Oh, ABC yun. So, lahat ng gagawin mo is ABC. Tama? And again, yung result is napaka-importante sa pagninegosyo natin. Pero mas may importante sa resulta. Alam nyo kung ano, guys? Sige, i-type nyo dyan. Alam nyo ba kung ano mas importante sa resulta? Sige nga, ikaw nga sumagot. Alam nyo kung ano mas importante sa resulta? Walang may alam? Ang pinaka-importante po sa resulta ay kung ano po ang gagawin nyo dun sa resulta ninyo. Again may cheque ka, 10,000, 5,000, maliit yan o malaki, wag mong isipin na kulang pa ito dun sa nilabas ko. Hindi ka naman nag-join para makabawi lang, di ba? Resulta pa rin yun. Kung ano yung gagawin mo sa resulta mo, yun ang mas importante dun sa resulta na meron ka. Napaka-importante niyan, guys. Kaya nga ako, kahit 1-2, pinawi-withdraw ko yan.
Withdrawin nyo para maramdaman nyo yung sarap ng may cheque. Gastusin mo kaagad. Tama kasi, halimbawa, tsumeke 1 to, dilinis 950. Oh, ano naman ang mabibili ng 950? Wala. Pero kung paano mo siya gagamitin, sigurado ako, makakatulong sa negosyo mo yan. Siguradong sigurado ako ron. And mararamdaman mo siya. Eh, ang hirap naman, kinastos ko agad upline. Tapos ang hirap-hirap pa nga lang kinuha ko ng left and right na yun, 1 buwan. Yun nga yung point eh. Kasi kailangan makikita na sa labas yung mga bagay na wala sila na meron ka. Ano yun? Lagi kang masaya. Number one. Nabibili ba yun? Correct? Oo. Lagi kang active. Nasa sayo yan, kapatid. Basta dalawang klase ang pag-ABC. Direct and indirect. Oh. Sa ABC rin, galingan natin magkwento ng mga nakikita nating resulta. Whether downline natin, crossline natin, ibida natin ng ibida kasi hindi lahat ng tao mabibilib sa resulta natin. Mas nabibilib sila sa resulta ng welder. Kwento natin yan. No? Kaya sa PowerPoint, nandun yung nilagay na upline nil yung mga Macho Santisas, no? 22 years old na kumita ng 2 million pesos kasama yung anak niya. Saan ka nakakita ng ganun? High school dropout, di ba? So, lagi nating ibida yon. And pag pinapakilala natin yung upline natin, i-practice natin na tunay talaga na hindi lang sa salita, ginagalang natin yung upline natin. Pero sa Brave Arts, wala akong puna. Sinasabi ko lang para maging practice na pag kayo nagpapatraining, kayo na rin yung nagtuturo, no? Is na-ABC natin ng todo. Even sa table talk, for example, in-invite mo yung guest nilalatagan. During the presentation, hindi po pwedeng tawag ka ng tawag, may kausap ka palagi, hindi pwede yun. No? Kailangan nakapokus ka at umaayuda ka dun sa sinasabi nung naglalatag. Tama, yan, makinig ka. Pag nakita mo nagse-cellphone yung guest mo, ikaw na yung pumuna, sabihin mo, makinig ka mabuti kasi ang ganda na nung sinasabi, papunta na tayo sa climax, baka mamaya may mamiss ka dyan. Ito yung minemorize ko ha. Pag nakita kong hindi attentive yung guest ko dati, ito lang ang sinasabi ko. Pare, nandito ka na rin lang, makinig ka na lang todo. Kasi after nyan, di ba, magdi-decide ka. Baka mamaya hindi mo pala naiintindihan. Sabi mo, ang pangit nung pinakita sa'yo. Hindi ka mamaigi. Depende yan kung paano yung bababagsak, di ba? Tapos syempre, hindi pwede po kapatid yung naglalaro, no? Hindi po pwede kasi kunyan, copy business, baka gayahin tayo, no? Gayahin yung, meron akong downline dati. Ganun, naglalaro. Oh. So, hindi siya okay. Mahirap na magpasali pagka nakita niya, 'di ba? Oo, milyon-milyon pero hindi siya attentive. Kailangan nakapokus ka din sa sinasabi nung naglalatag, nung advisor. So, are you learning, guys? Yan. So, yan yung ating ABC rule, no? Of course, hindi naman nakukuha yan sa isang bagsakan. Kaya nga sabi ko, every time, no, may chance tayo kahit sino ang nagsasalita, marami tayong matututunan, no? So, yung panglima natin, guys, syempre, recap tayo, no? 10 mga daliri, 5 lang ang kailangan natin. Yung una, yung good learning and listening attitude, GLLA, prospect list, may listahan na. Yung listahan, di ba, hindi lang yan dinadasalan. Ginagamit po yan para mag-invite, yung how to invite. And this one, na-invite mo na, ibida mo na ng ibida. Galingan mo na mag-ABC rule, di ba? Ayun yung pang-apat. So, pang-5 is yung tinatawag na follow-up. Okay? So, follow up. Kung meron tayong tinatawag na prospect list, meron din dapat tayong tinatawag na follow up list kasi minsan makakalimutan mong i-follow up yan. No? Mortal sin po yan. And again, ang pinapollow up lang yung walang pera. Pag may pera, pinapapay in po yan.
May pera eh. At yan po yung mga pinupush. May pera, pinupush yan. Wag mong sasabihin kay upline, pinupush na ni upline, sasabihin mo, sabi, upline, mag-uusap na lang kami. Nako, Panginoon. 'Di ba? Kasi kung mag-uusap kayo, mas 'di ba mas magandang karap si upline para matulungan kanyang i-push? Tama ba ako? Malay mo, sabi ni upline, biniro niya, tara, mag-withdraw na tayo. Sabi nung kausap, inaiwan ko yung ATM ko eh. Eh may kotse si upline. Sabi ni upline, sakto! Yung kotse ko, palalamigin ko na. Ikutan natin. O, di ba? O, nangyari sa akin yan. Ang tagal naming kinausap, umabot na ng 3 oras. O, eh parehas kami nung downline ko, pinupus namin. Alam namin may pera eh. O, sabi ngayon, di ala talaga. O siya. Tapos nung huling humirit oh, sabi niya, gusto ko na, sige, ika-card ko. Kaso wala yung card ko eh. Oh, sabi, 'di ba? Kunin natin yung card mo. Malayo Paranaque pa. Walang problema, full tank yung kotse ko. Oh, di tapos. Nung sinindi yung kotse, kahiyaan na. Ay saglit, titingnan ko baka nandito sa bag. Alam nyo nangyari guys. Totoo yung nasa isip mo. Nasa bag nga niya. O, di diniretso sa office, kinaskas. Pay in. So pag pinush, push. Huwag tayong mahihiya kasi wala namang ganyan eh. Lagi niyong tatandaan, ang pinapollow up yung walang pera. Pag may pera, pinapapay in yan, pinupush yan. Okay? So in short, ano ba yung follow-up list? Pag nilatagan, wala talagang pera, ngayon, gamay nyo naman yan eh. Gamay nyo yan. No? Lalo na kung family package nga naman yung pinapepayin mo, wala naman siyang dalang credit card talaga, or wala siyang credit card, sa umpisa pa lang, nilinaw niya na yon. Tapos sabi niya mukhang kailangan kong gusto kong mag-family package, di ba? Siyempre, ala namang ura-uradang hawak na pera yan na 440,000. So, minsan kailangan naman natin ko na tansyahin din. Hindi naman pwedeng puro tayo push, no? Anyway, yung prospect list, yung follow-up list, ito yung mga hindi nag-pay in na nangako, kailangan may listahan din. Lalong-lalo na yung mga in-invite nyo ng PRT. Karami doon puros positive, no? Kailangan lang ng follow-up. Again, anong pampapollow up mo? Isa na yung prospect list. Ito ka na kapatid, oh, pinunta mo sa bahay. 'Di ba? Minsan nga ang follow-up, 'di ba? Kailangan yan within 24 to 48 hours. Yan kasi yung mainit. Oh, mainit na latagan. Nakita niya, left and right lang, yayaman siya. Oh, kanya lang nung umuwi sa bahay, 'di ba? Pagpasok pa lang sa pintuan, kinuwento sa tatay niya, excited na excited siya. Tayo, yayaman na tayo. Sabi nung tatay niya, anak, kanina ka pa wala rito. 'Di ba? Gutom lang 'yan, ikain mo lang 'yan. Oh, 'di ba? Pagpunta sa nanay niya habang kumakain, Nay, ang ganda nung inatendang kong seminar. Sobrang ganda talaga. May mga gumaling pa, ang dami nagpatotoo. Anak, 'di ba? Networking 'yan, ano. Sumali na kami ng tatay mo diyan. Pangit na negosyo 'yan. Oh, 'di ba? Oh, nakita niya si kuya. Kinuwento niya. Tol, ipang-inom na lang natin yung pera mo. Sasali ka pa dyan. Huwag na, tol. Di ba? O nane-negative na siya. Kaya pagdating kay Bunso, ang sabi niya kay Bunso, Bunso, huwag kang sasali sa networking. Bumaba ng bumaba yung, um, yung excitement. So yung follow-up guys, kailangan within 24 to 48 hours, no? Ito, ang pinaka-best na follow-up pa rin, yung indirect approach. Ano ang indirect? Again, ang direct, pinalo-up mo. Tinanong mo, o pare, kumusta? Nakagawa ka na ng paraan. Kasi sabi mo, gagawa mo ng paraan, di ba? Gusto mo tulungan kitang gawan ng paraan. Sino ba yung mga yan? Ako magkakausapin natin. Di ba? O, ganun ka ka-push. Yung indirect, guys,
Since friend kayo sa Facebook, make sure i-friend mo sa Facebook kung hindi kayo friend. At para sure na makita mo, na nakikita niya yung activity mo, ang pinaka matinding pang-follow up, yung grind mo. No? Mag-picture ka. Naglatag ka kanina, di ba? Picture kayo. Ganda mo na ng kuha. Ayusin nyo yung kuha. Sanayin nyo mag-selfie. Kung hindi kayo marunong mag-selfie sa cellphone, magpapatraining tayo tungkol dyan. Kailangan physical. No, madali lang. Tanong nyo si Dr. Vergara, no? Kayang-kaya niya mag-selfie, ang galing-galing. Left or right, di ba? So, in short, lahat yan natututunan. Ano ang gamit nun upline? O, nag-selfie kami ng nilatagan ko kanina. Sinend ko dun sa follow-up ko, sabi ko, Brad, sumali ka na. Positive tong kausap ko. Pwede mo tong makuha. O, tama mali. Di ba maganda rin yun na pang follow-up? O kaya naman nakikita niya, 'di ba? Lagi kang may post sa Facebook, talagang na buhay yung negosyo mo. O, minsan nga dati nung nagsisimula ako, ang ginagawa ko, di niya na di sabi niya, "Sige, game ako diyan, Brad." After kinabukasan, hindi na nasagot. Sumunod na araw, hindi pa rin nasagot. Pinuntahan ko sa bahay, pare, pasensya ka na. Pinuntahan na kita, 'di ba? Kasi hindi ka nasagot eh. Meron kasi akong nakita na bagong program, mas maganda. Tama? Mas maganda. Gusto ko lang ipaliwanag sa, ipakita lang sa'yo. Meron ka bang 20 minutes dyan? Sabi niya, sige, 20 minutes. Alam niyo kung ano yung bagong program? Walang bagong program. Inulit ko lang yung latag ng 4x4, 2x2. Aba, nagulat ako, nagpin. Doon pala hindi niya naintindihan. Tapos sinabi ko, alam mo Brad, ito yung prospect list ko. Tignan mo, ang dami ko pang hindi nakakausap. Ito nakausap ko, nag-commit din siya. Magte-pay in din to. Ito, grabe, di ba? So, kailangan lang yan, minsan, hindi natin nakakalimutan. Tama, mali. So, yan po yung ating follow-up, no? And ang pina-follow up ay yung walang pera. Yung may pera, pinapipay in po yan. Tama? So again, yan po yung ating 10 mga daliri, di ba? 10 mga daliri. Ilan ang kailangan? I-type nga dyan. 5. Tama. No? So, sa 10 mga daliri natin, 5 ang kailangan. Nangingilo pa rin yung ngipin ko. So, number 1, good learning and listening attitude. No? Number 2, gumawa ng prospect list. Huwag nating asahan. Nasaan yung prospect list mo? Sabi ng upline. Nandito upline. Ito. Tama? Alam nyo guys, minsan ang utak, hindi pala minsan, madalas ang isip natin, ang utak natin, mabilis makalimot, matagtag lang yan, na negative lang yan. 'Di ba? Kinausap niya yung kaibigan niya, umayaw. Yung best friend niya, umayaw din. Yung pinsan niyang inaasahan niya na negosyante, ayaw din. Sabi niya, 3 na yung nakausap ko. Ang hirap pala mag-iPern. Walang sumasali upline. Lahat ng makausap ko upline, ayaw. Lahat. 3 pa lang yung nakausap niya. Ang good news, meron siyang prospect list. Tiningnan niya yung prospect list niya. Oo nga, ang dami ko pang po pwedeng makausap pala. Ang dami pa. Tama? Yun yung kagandahan po ng may prospect list. Nagbo-boost din siya ng confidence. Kasi ang utak, madaya yan. Sasabihin niyan, hindi para sa iyo yan talaga. Mahiyain ka nga eh. Kaya walang sumasali. Hindi ka attractive. Ayaw nilang sumali sa iyo. Ganun ang utak niyan pag wala ka napapasali. Yan totoo naman. Lilima pa lang yung na-invite mo. Meron nga ako dating downline eh. Upline, wala na talaga akong ma-invite. Wala na akong kakilala. Talaga? Wala ka nang kakilala? Pambirang boy. Ilan na ba yung na-invite mo? 2. Ayaw lahat. Oh. Kaya nga 200 eh. Para pagbukas mo ng prospect list mo, okay, ayaw nung 10. Okay lang, may 190 pa. Again guys, kailangan mo lang malaman bakit mo to gagawin para lagi kang fueled.
no? Tapos gawin mo yung pinag-aralan natin. Meron kang GLLA, Good Learning Listening Attitude, meron kang prospect list, meron kang how to invite, 'di ba? Marunong ka kung paano mag-invite. Yung mga interested ng script, kunin nyo kay Upline Ronil kasi yan yung po pwede para sa mga gabi-gabi nating Zoom, no? And basahin nyo ang ganda nung Zoom, nung script na yan kasi pwede niyang magustuhan, pwedeng hindi niya magustuhan, pwedeng ayaw niya, pwedeng gusto niya, and sasabihin mo dun, okay lang kung hindi mo magustuhan, 'di ba? Pag di mo nagustuhan, okay lang. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Ganun po. No, yung pang-apat is yung ABC rule, no? Napaka-importante dahil diyan, no? Yan yung core, yan yung backbone ng pagnenegosyo at ng marketing na tinatawag. Siyempre yung lima, yung mga hindi napasali, i-follow up. Kung may pera, i-push. Okay? So again, hopefully, meron kayong natutunan today, may nakuha kang isa o dalawang style, i-apply na kaagad. Bakit? Kasi sabi kanina, if you know, you have the edge. Tama, mali? Pag alam mo, may edge ka. Pero kapatid, knowledge, no? Knowledge without action. Pag hindi natin to in-implement, hindi ginawa, knowledge, no edge kapag hindi siya ginawa. Knowledge without action is no edge at all. Wala kang lamang. Okay, sabi natin kanina, knowledge, if you know, meron kang edge. Pero pag ang knowledge hindi mo ginamit, hindi mo ginawa yung mga pinag-usapan natin, yung sa training, wala kang edge. Okay? So, again, tuloy-tuloy tayo ng hataw, palaki ng palaki. By the way, congratulations, Brave Hearts. Nakita ko yung report ng ating sales for the month of April. Tumarget tayo, no? Sumakses tayo. So, clap, clap, clap. Congratulations. And of course, panibagong buwan ng Mayo, kailangan matarget ulit natin yan. Okay? And from Team C, I'm so proud and happy to say na nakabalik tayo, no? Umangat tayo ng isang pwesto ulit. Nandun tayo ngayon sa Team B. So, of course, ang pinaka-target natin yung Team A. And I know, papunta tayo dyan, no? Dahil dyan naman talaga tayo nababagay sa Team A. So, congratulations, Bravehearts. To God be all the glory. This is your Sapphire Presidential Director, Ali Tolentino. No? Tuloy-tuloy tayo. Hatawin natin yan. Yung malaking income, i-claim na natin. Okay? So, congratulations. And let's picture ourselves. Yan, okay no guys. Open camera. Gusto mag-picture with our SPD upline Ali. May pang ABC ka na agad. May pang post. May pang ABC. Oh, ang ganda ng relo. Ang ganda ng singsing. Mag-picture ka na guys. 1.5 billion yung singsing na yan. 1.5 million. Bagong Diamond. Choco dial pa na Rolex. Okay, open camera guys. Dapat naka-open camera ka. Okay? So, one capture lang ito. Okay? Para kasama ka sa picture, pang post. Mamaya nasi-share natin sa mga GC. Okay, may hahabol pa ba? 5 seconds. Sige, open camera. Maganda yan. Bilugan mo pa kasama ng aming SPD ito ko. Di ba? ABC pa rin. Practice na natin 'yun. Okay? So, capturing. In 3, 2, 1. Smile. Yun. Thank you very much, Upline Ali. And syempre, no, if you want to, marami kang natutunan, marami kang i-apply, magpasalamat tayo with Upline Ali, no? Pwede po mag-unmute. Thank you po. Thank you po, Grand Apa Ali and Sige, Ali, see you tomorrow. Daniel and salamat. Thank you po. Ang limit mo. Congratulations tomorrow, pala kay Tita Ali. Oni Talatala. May 200,000 siyang pay-in. Thank you po. Congrats, tita. Thank you po. Thank you, Ali. Hello, Thank you, Tita Ali. Abby. Sita Oni. Welcome po, welcome. Congrats.
Thank you, Ap Ali. Shelly. Jonah, kamusta po? Apali, 10 o'clock tayo bukas. Yes, see you tomorrow. Same place. All right. Thank you po. Okay. Good night. Thank you po. Thank you po.